my beloved Boss Mike Severa. Ang Pangulong Bongbong Marcos nawawala raw. Bakit naman? Bakit nawawala? Bakit? Kanyang kung bakit hindi nakikita sa publiko si Pangulong Bongbong Marcos. Pinatutsadahan din ng palasyo ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte tungkol sa mga overseas worker. Ayan, mga kababayan, sasagutin na ng Pangulo at ng Malacanang yung patutsyada niya. Ito, mga kababayan, minsan na nga lang hindi makita si Pangulo, abay nagtaka pa sila. Sa totoo lang mga kababayan, si Pangulo wala na hong pahinga-pahinga. Ano po? Ito hong nakaraan araw, noong September 21, mga kababayan, nagkaroon ng pagkakataon na makipag-dialogo sa maraming mga bisita si Pangulong Bongbong. At ngayon, abay, dinudumihan na naman nila. Nagtatago raw. Hindi raw makita si Pangulo. Ang daming ang trabaho. Ang daming ang inaayos nito. Hindi na magkandamayaw, sa pagbibigay ng tulong, pagbibigay ng ayuda, pagbibigay ng mga lupa, pabahay, at marami pang iba. Ano po? Pero etong si Sara, mga kababayan, abay nagtataka kung bakit daw hindi nakikita. Grabe naman. Wala, ayaw nilang pagpahingayin si Pangulo. Magdetalye, nasa linya ng telepono si mobile journalist Julie Baiza. Julie, ano ba ang paliwanag ng palasyo? Ruth, abala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga private meeting sa Malacanang nitong mga araw. Abala sa private meeting po ang Pangulo. Nililiwanag lang po ng Malacanang. Sara Buday, ikaw naman, ano ang pinagkakabisihan mo? Bukod sa paninira sa bayang ito, bukod sa paninira sa gobyerno, ano ang pinagkakabisihan mo? Sabi ko nga mga kababayan, ngayon lang ho tayo nagkaroon ng Vice Presidente na nuknukan ng tanga, nuknukan ng mangmang, nuknukan ng bobo, mga kababayan. Abay, wala na hong ginawa kundi magpapansin kita nyo naman, gumawa pa ng tula, kundi ba naman bobo talaga. Gumawa ng tula, mga kababayan, na halos tatlong linggo na ginawa. Mga kababayan, yung tula, daig pa mga kababayan, yung nursery, na tumula na lang bigla. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ito ang sagot ng palasyo sa tanong ng ilan kung nasaan daw ba ang Pangulo. Hindi raw nakita si Marcos mula nang magsagawa ng protesta at magkaroon ng gulo noong linggo. Tiniyak din ni Castro na walang banta sa buhay ni PBBM. Puno lang daw ang schedule niya hanggang sa Sabado. Agad naman daw nilang ipaalam kung may aktibidad ang Pangulo na bukas sa publiko. Tungkol naman sa aligasyon ni Vice President Sara Duterte na nagsagawa umano ng sham welfare. Pangit ni Sara talaga, mga kababayan. Sagwa. Ganyan na ho ang itsura na sinto-sinto, mga kababayan. Check ang mga kawani ng embahada ng bansa sa The Hague, Netherlands. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipinapasa na raw ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang pagtugon dito. Pero ang binweltahan ni Castro, ang bahagi ng pahayag ni Duterte na tila hindi raw alam ng pamahalaan na may mga napabayaan at nakadetain na overseas workers. Mali raw ang binanggit ng bise na walang... Kumana na naman ng ganun, mga kababayan, yung mga nakadetine. Di ba? Sino ba tumulong sa mga Qatar? Yung pong 17 na mga OFW na kinulong. Sino ho tumulong? At sino ho ang dahilan? Dahilan po si Sara. Ang tumulong si Pangulong Bongbong. Bobo talaga to si Sara, mga kababayan. Nakakapanggigil yung kabobohan. Maitutulong sa OFW. Narito ang pahayag ni Undersecretary Castro. Ayan na. Ayon sa record po ng DMW, lahat ng humihingi ng tulong sa kanila, 100% nilang natutugunan. At may records po sila. Meron din pong quick response team ang DMW. At kung kinakailangan ng rescue at hindi sila agad nakakapasok, humihingi agad sila ng tulong sa mga otoridad, mga police authorities sa nasabing bansa. Kaya ito pong binabanggit ng Vice Presidente na walang naitutulong sa mga OFWs, it is another fake news. Fake news ka na naman, Sara. Di ka na nahiya kay Attorney Claire. Sa totoo lang, ang layo-layo yung dalawa. Sa totoo lang, kahit si Attorney Claire ang makalaban mo, tanga, hindi ka naman nanalo sa kanya.
Mga kababayan, botohan. Pwede po ba magbotohan tayo saglit? Kung sakali ho, si Sara tsaka kay Attorney Claire, talino lang ang pag-uusapan at diskarte, mga kababayan. Kung sakasakali na silang dalawa magtatagpo sa 2028 bilang presidente, sino ho iboboto nyo? Press 1 kung kay Attorney Claire. Press 2 kung kay Sara kayo, mga kababayan. Paki-press naman. Ruth, dumistansya naman ng palasyo sa paghahain ng kaso ng International Criminal Court ng 3 counts ng murder kay dating Pangulong Duterte. Wala raw kinalaman ng pamahalaan sa proseso ng paglilitis sa ICC. Wala naman talaga. Sino ba may sabi? Kayo lang naman, alam nyo mga kababayan, wala na ibang alam itong sila Sara kung hindi pasamain si Pangulong Bongbong Marcos eh. Ano naman ang kinalaman ni Pangulo dyan sa hearing na yan? Sa ICC, mga kababayan ko, wala na, finish na. Landslide yung boto kay Attorney Claire Castro. Landslide, Attorney Claire, takbo ka na nga. Labanan natin to. Taya ko na, pati pato, Attorney. Taya ko na, pati pato. Labanan mo na si Sara Duterte. Kahit ikaw lang sigurado eh. Hindi naman nanalo yan eh. Mga kababayan ko, ito hong pinipilit ho nila na si Pangulong Bongbong ay may alam daw, diyan po siya ginagawa na hearing, pagdinig, paglilitis, diyan po sa kaso ni Digong sa ICC. Mga kababayan, common sense lang. Common sense. Para maisip nyo pa na may kinalaman si Pangulong Bongbong. Wala ho eh. Malabo na magkaroon. Julie, medyo marami yatang issue tinalakay dyan. Ang isa kong gusto ring malaman mula dyan sa reaksyon ng Malacanang, itong usapin sa restitution o yung pagbabalik ng mga yung perang nanakaw mula doon sa mga maanumalyang flood control projects. Anong pahayag dyan ng palasyo? Yes, Ruth, kanina nabanggit nga yan at napag-usapan sa press briefing. Ang sabi ni Undersecretary Castro, malaya naman daw yung DOJ na magbigay nga ng mga reasonable requirements o kondisyon bago maisama yung isang witness. Ayan ho yung nirereklamo ni Topacio at saka netong si Marcoleta, mga kababayan. Nagrereklamo sila na binabali daw ni Boying Remulla. Ngayon ho mga kababayan, maraming nagtatanggol kay Boying Remulla ng mga abogado eh. Dahil daw pwede naman palang gumawa kung yun ang kung yun po yun mga kababayan ay nanaisin ni Boying Remulla bilang secretary ng Department of Justice. So ibig sabihin, napahiya ho si Topacio at saka si Marcoleta. Dahil sinasabi nila na hindi daw pwedeng baliin, ganyan. Pwede naman palang gumawa. Hindi naman babaliin. Kung hindi gumawa ng sariling panuntunan itong Department of Justice. Yari sila ron, mga kababayan. Napahiya na naman si Marcoleta. Kaya nga ho yung itsura, ganun rin eh. Mga kababayan daw. Yan, mga kababayan ko. Ang sabi kanina dyan sa comment, eto daw ho, si Marcoleta, grabe naman kayo. Ganyan ba itsura? Parang ang bait-bait mga kababayan. Parang ang bait-bait ni Marcoleta naman dyan kung si Marcoleta yan. Di ba? Grabe. Ito na. Pasok. O yung witness protection program, unang-una, kailangan nga raw magsabi ng totoo. Yung mga witness, yung buong katotohanan, kumbaga ang sinasabi niya yung tell-all. Maging yung mga liabilities daw ng mga witness, kailangan maisawala. At hindi pa raw, at ang sabi nga niya, bakit pa raw kailangang hintayin? Nasasampahan sila ng kaso yung mga witness para mabawi yung mga nakuha nila na pera ng taong bayan. Dapat nga, bawiin na yan. Kayo po ba mga kababayan? Ikaw, Eliza, ikaw, RRGM, Ses MA, Alvin, Tony Ninubla, Hiroyumi, Purple Heart, Jai, Mary Jo. Ang tanong ko, Arnold Lopez, kayo ba ayaw nyong bawiin yung pera natin? Dali Villanueva? Jack Pati? Linda? Maring Linda? Pera natin yun bakit to si Marcoleta panay ang kontra, nakakainis. Itong si Marcoleta rin panay ang kontra.
Imbis na maganda yung talakayan kahapon, oo, mga kababayan, panay ang kontra ni Marcoleta. Nakakairita, no? Nakakairita si Marcoleta. Ang lalayo, mga kababayan, ng dapat na talakayin sa mga pinaglalaban niya. Ano po? Bang klase rin? Oo. Kaya maraming maraming nabibwisit sa kanya ngayon eh. Yan Hindi nagtatago at hindi nawawala si Pangulong Bongbong Marcos, Elena Capistrano, Helena Tinoso, Jesusa. Hindi Manang Biday, hindi nawawala si Pangulo tulad ng pinapakalat ni Sara Duterteng Buday. Ano po? Yan. Maliwanag ho yan. Our beloved Boss Mike Cervera.